we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga paratukdo makakaresibin na nin 7,000 pesos na medical allowance. Water shortage sa Naga City posibleng mamatean hasta sa masunod na taon. Asin, nasa 77 green sea turtle hatchlings matrayumpong binuhian sa Prieto Diaz, Sorsogon. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. El Nino nagresulta sa water shortage sa pirang area coverage kan MNWD. Kunasta sa nuarin ini, asing kun ano ang nahihiling na solusyon kan opisina, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, kan suudma kan naghampang ang board and management kan Metropolitan Naga Water District o MNWD sa Naga City LGU para ipaliwanag ang presenteng na mamatay ang water shortage sa pirang area coverage kan opisina. At the same time, ibiklad itong mga pirang solusyon na nahihiling kan opisina para mainaan ang problema sa kuminsan maluya hasta mayong bulos nin tubig. Problemado si Crisanta Francisco kan Barangay Mabolo, Naga City kung paano mahuhugasan ang tambak nindang kinakanan. Apwera sa mga hugasan tambak man ang sindang labahan na natipon na ninhuli sa mayong bulos ng tubig. Sakiton magsaray. Mga napupuyat kami, pirming alauna, alas 12, ayan, alas 12 na ang tubig. Ang makusog niya alas 3, makusog na yan. Ungon yan, na namang tubig, makabalahon, dahil nakakalaba, dahil nakakalinig CR. Sigun sa Metropolitan Naga Water District na namamatean ng water shortage, sa pirang area coverage kan opisina epekto pa kan nag-aging El Nino. May nilatagban subot na El Nino Action Plan ng opisina alagad, day pighuna kan MNWD, ang matinding epekto kaini na nagresulta sa padagos na pagbaba kan level kan tubig. Ning huli kaini posibleng hasa sa masunod pang taon, mamamatean ng water shortage. November pa lang. Ha? So, from November to June, pirang bulan na yan. Almost 8 months. So, kung tama ito, sinabi ni Engineer Chito, sa 8 months na yan, 8 months man kita mahalat para ma-recharge sa tuyang mga sources. So, araw kayong kalawig. Kasabay kan paghampang kang MNWD sa Naga City LGU, piglatag kan opisina ang alternatibong solusyon nganing mainaan ang water shortage na namamatayan sa sendang pirang area coverage. Kaibanan digdi ang free-flowing kan tubig nagikan sa upper barangay kan syudad, magi na pagsagat sa operasyon kan pumping stations kaini sa 22 hours kada aldaw gikan sa dating 16 hours. Si submersible motor, dahil man daw po ma-overuse man yan, na mag-abot sa kakaraot kayan, ano po, dahil man daw po ang sa tuyang mga wells, ma-over-extract man, bumaba man ang water level niya, na maging cause sa lugod, ang dakulang problema. Ano? Kate, pagkatapos kan nangyaring dialogo kasuudma sa pagultanan kang Naga City LGU asin man kan Metropolitan Naga Water District o MNWD, tulos man na nagkondusir ang opisina kay itong sinasabi nindang free-flowing kan tubig gikan sa upper barangay pasirin digdi sa downtown Naga. At the same time, itong extender man kan operasyon kan pumping stations kan opisina from 16 hours asin isinagad iyan sa 22 hours. Ngunyan pighalatan na lang itong assessment kan opisina kung ano ang epekto kay itong free flowing asin man itong pag-extend kan operating hours kan pumping station. Duman kaya maraman kit kung epektibo iyan, and at the same time
i-assess pa kan opisina ito nga nagina epekto kay ito. At the same time, Kate, ang pangaponan kan MNWD itong magtipid sa paggamit kan tubig and nagagad man sindang dispensa sa nangyayaring water shortage sa ngunyan. Kate. All right, Jos Mabalos, Chris. Mga paratukdo, kabali naman sa mga mabebenepisyaran kan 7,000 pesos na medical allowance susog sa executive order ni Presidente Marcos. Benepisyong medikal, haloy na subuot na dapat pigtao sigun sa pirang paratukdo sa banwaan kan pili. Uyan report ni Jessica Calino. Kung sa masunod na taon, 2025, ang mga public school teachers sa Pilipinas kabali na sa magkakaigwa nin 7,000 pesos na medical allowance taon-taon. Susug ini sa pinirmahang Executive Order No. 64, Series of 2024 ni Presidente Bongbong Marcos na nagtutugot kan pagtao nin Health Maintenance Organization o HMO type kan benepisyo sa mga kwalipikadong civilian government employee. Haros 1,300% subuot ang piglangkaw kan benepisyong medikal na ini para sa mga paratukdo. Hali sa dating 500 pesos sana na medical examination allowance na pinunan kan 2020. Istorya ni Teacher Marifa na 29 years in service na. Dati kung may helang daasinda, kwarta hali sa sadiring bulsa ang pinanggagastos, pampacheck up o pambakal nin bulong. Paano kung teacher 1 ka, teacher 2, yung ano mo, minimal, tapos may pinapaaral ka. Papatong pa yung kung may sakit ka or ano, papatong pa. Kung susumahon, dapat daahaloy na sindang natawanin medical allowance. Urog na ngunyan nakalaban man, ang paburbagong kamugtakan kan panahon. Mas mahirap kasi mas mainit ngayon po. Wala naman akong ibang problema, yun lang, migraine. Pag mainit, yun umaatake sa akin, yung migraine. So kailangan talaga po yung sa medical. Mientras tanto, sigun sa Department of Education, ang mga teaching and non-teaching personnel pwede man mag-file nin claim sa GSIS issued Personal Accident Insurance Policy para sa medical reimbursement nin hasta 30,000 pesos para sa injuries. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Konduktor Lugadan Macalis mahulog sa box culvert ang piglulunadang jeep sa San Miguel, Catanduanes. Mantang tulong katao Lugadan Macalis makabangga sa sarong-harong ang piglulunadang kotse sa Labo, Camarines Norte. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Lugadan ang sarong 25 anyos na konduktor kan sarong jeep makalihis maaksidente sa Barangay Progreso, San Miguel, Catanduanes. Sigun sa report kan kapulisan, pasiring sa direksyon kan Virac ang jeep para magduman sa sarong machine shop, alagad pag-abot sa lugar, biglang nawaaran kontrol ang jeep hasa sa nahulog ini sa box culvert sa gilid kan tinampo. Tulos man ay dinalagan sa ospital ang konduktor kan jeep. Nagkaareglo naman ang driver asin ang may sadiri kanasambitan ng lunadan. Lugadan ng driver asin duwang babaeng lunad kan sarong kotse makalihis makabangga sa sarong harong sa Barangay Tigbinan, Labo, Camarines Norte. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad asin idinalagan sa ospital ang mga biktima. Sigon kay Kagawad Rodel Talento, gikan sa daet ang mga biktima asin papuli na kuta na sa Barangay Gisikan sa Labo. Alagad pag-abot sa lugar, nawaaran ning kontrol ang driver hasa sa nakabangga sa concrete barrier antes nagtama sa harong. Maswerte man na mayong nakulugan sa mga taong nasa laog kanasambitan ng harong. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Matrayumpong pigbuhian ang nasa 77 green sea turtle hatchling sa kadagatang sakop kan Prieto Diaz, Sorsogon. Sigun sa DENR Sorsogon, enot na nahiling kan mga residente ang pawikan na nagpasiring sa baybayon tanganing magsugok. Tulos man ining pigreport sa mga otoridad kung kaya tulos nindang pigprotektahan ang lugar kung sa ini nagpwesto hasta sa nahimsa ang mga sugok. Nagpagirumduman ang DENR Sorsogon sa publiko na in kasong makakahiling nin mga pawikan urog na ang mga nagsusugok day pagkulugan o pag-isturbuhon imbes i-report sa mga otoridad para sa maninigong disposisyon. Ngunyan sir na may problema sa supply kan tubig, perang balde na lang kan tubig ang pinangkakarigus mo. Ay, manggunag duwang baldi lang. Kasya na daw yun sir. Kasi naman, nagtsatsaga agad na mayo. Isang balde na lang po.
Pinagkakasya naman po namin sa Sarong Aldo ang pagkarigos mo. Ngunya na may problema sa supply baga kan tubig, pero ang balde na lang kan tubig ang tigpapangkarigos mo. May ano kaya kami. Mga siguro dua saro-aro na lang kayan. Kaya man po. Okay man. Masyang bumuna tapos baga nasabay hiso. Bal na okay na tawas na. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Labi 20 mga estudyante idinalagan sa ospital kan makamati nin pangungulog kan tulak asin pagsusuka makalis magkakanin bunga nin tuba-tuba. Ang detalye sa report ni Rosie Nieva. Nasa 24 mga estudyante asin duwang magurang sa Banwaan Canvera, Catanduanes ang nakamati nin pangungulog kan tulak, pagsusuka asin pagkalula. Ang pira sa mga ini ang tulos na idinalagan sa ospital. Ang mga personang ini nagkakansubuot nin bunga nin tuba-tuba. Dating po ni anak ko yun na. Di man po siya nagsabi na nakakain po siya noon. Ako na lang po nagpahisuka po siya. Ana sambitan ng mga apektadong persona ang gikan sa mga barangay kan Antipolo del Norte asin Antipolo del Sur. Nagkarakan subuot ang mga aki kan nasambitan ng bunga sa laog kan compound kan sa indang eskwelahan. Kumain sila ng tuba-tuba. Galing sila sa eskwelahan, sa school. Tapos, yung isang bata, umuwi na. Nangyari yun. Pagdating doon sa bahay, parang tutumpa na siya. Mainformaran sugabos din di sa constituenting Antipolo na lalo ng mga parents, mga kaakian na dahil na mautro. Taiyan ba ko man ang nasabing sinugo sa mga kaakian kundi aksidenteng nagkaonsinda. Huli sa nangyari, nagpapadagos ngunyan ang Information Education Campaign kan Rural Health Unit kan Verac katabang ang mga otoridad nganing malikaya na ang siring na insidente. Sigun sa RHU, totoong pigagamit na herbal ang dahon kan tuba-tuba, alaga da italaga pigkakakan ang bunga kaini. Talagang marami yung nakain mo and then lumala yung epekto katulad nitong abdominal pain, vomiting and so mabuti nga at diretso naman naagapan itong mga bata at nadala sa hospital. So nalapatan sila ng kaukulang lunas. Mientras tanto, nagsayuma muna ang DepEd Catanduanes na magkomento dapit sa insidente. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Pagkaabala kan biyahe kan local buses, piga-antisiparan kan Bicol Central Station sa semana kan Peña Francia Fiesta. Ang rason kay ni sa tuyang aramon sa report ni Jessica Calinog. Every year, ang Peña Francia Fiesta daan pigahalat kan mga nagtitindanin mani asin iba pang pika-pika sa Bicol Central Station. Taiyan man ang panahon na sureball ang magayon nakita. Onda ko lang po sa hirong unya. Kuya, ko mga dayo. Kami, magkakaiba man kaming dili-dili siyang di. Tadakol kong palabang. Ang manhamiento kan terminal, taon-taon man daang nakaandam para sa dagmang mga biyahero na maruso durante kan Peña Francia. Alagad sa panahong iyan, nakatutok sinda sa lokal. Yaon man kaya dyan ang pagkaabala kan mga biyahe kan local buses. Ining mga provincial buses unusual na pig-rent, lalo na pag nagpuno pa itong simana kan sa tuwing mga activities sa loob ng syudad. So, mga parada, yan, sinda si piga-arkila ka mga contingents, mga pilgrims, mga devotees na hali sa ibang lugar, iyan ang mga piga-arkila. Saro pamang makakakontribuer sa pagkaabala, ang syertong magabat na bulos kan trapiko durante kan mga aktibidad. Ang pakiulay man sa mga embueltong local bus company. Kung mapupwede, makalihis na maihatod ang mga nag-arkilang pasahero. Magbiyahe man giraray asin mag-pick up nin pasahero sa laog na mismo kan Bicol Central Station, nganing maubos ang mga nakapila pang biyahero. Mga bus na biyaheng ringkunada ang kadaklan sa naaarkila tuyong Peña Francia. Matik naman da iyan na kung may pasahero pa, mabiyahe talaga sinda. Ang bus man na biyaheng partido,
Permi na daang ma-extend kan sa indang last trip sa Setyembre hasta maubos ang pasahero. Kung ano man ang ibigo pasunod kan terminal sa kan bus company, magsunod dahil para singit, siguro ang ibang pasahero nagpipila, naaanggot man kaya sila. Pigaabisuhan man ang publiko na kung may mangontrata ng mga tricycle driver o magsingil nin labi pa sa fare matrix, tandaan ang body number kan nalunadan, asin ini an i-report sa manhamiento kan terminal. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Makulog sa talinga ang maribuk na tambutso. Yandaa ang reklamo kan kadaklan sa mga residente kan Barangay Binanwaanan, Pili, Camarines Sur, urog na tuyong banggi. Kaya urog pang pig-istriktuhan kan mga opisyalas kan barangay ang implementasyon kan sa indang ordinansa na nagpapangalad kan mga open pipe o maribuk na tambutso sa indang lugar. Ngunyan sa ng taon, kadakol na subuot sindang nasitar na violator. Kadaklan mga taga-ibang lugar na nagaagi sa indang barangay. 500 pesos ang multa sa first offense, 1,000 pesos naman sa second offense, asing pag-abot sa third offense, pwede na nindang darahon sa police station. Mientras tanto, mahigot man na pigpapautob kan barangay ang curfew hours. Alas 10 nin banggi hasta alas 4 nin aga sa mga minor, asin alas 12 nin matanga, hasta alas 4 nin maagahon naman para sa adults. Kadakol, haloy na po yan ma'am, ordinansang yan. Kaya lang nagkaigwa ning araw kaningon yan ta. Kadakol na po nagreklamo lalo na po kung banggi, nag-aaragi digdi, kung minsan nagsasarabay-sabay ang mga motor na araw kaya. Lugadan ang sarong 27 anyos na lalaki makalihis saksakon kan sa iyaman sa ng mismong 60 anyos na ama sa Barangay San Jose, Viga, Catanduanes. Sa report kan Viga MPS, mantang nagduduyan ang biktima sa harungkan sa iyang tugang kan mag-abot ang ama kaini na nasa impluensya nin arak. Kinumpronta subuot kaini ang biktima kung taano takinakan ang sa iyang pagkakan asin naghuma na babalikan ang biktima. Nagkuanin kutsilyo ang sospek asin dinumanan giraray-an sa iyang aki asin sinaksak sa may daghan. Tulos man na idinalagan sa ospital ang biktima, mantang kusang nagsuko sa mga otoridad ang suspetsyado. Sa ngunyan, dainan nagsunad pa ning kaso ang biktima laban sa iyang ama. Oras na brownout ang mamamatean sa aga Agosto 23 sa Naga City asin pirang lugar sa Camarines Sur. Mapuon ininin alas 6 nin aga hasta alas 6 nin banggi. Sa abiso kan NGCP sa Casureco 2, apektado kan maghapon na brownout ang pirang barangay sa Naga City. Apektado man ang enterong banwaan kan Milaor, pirang lugar sa Minalabak asin Pili, Camarines Sur. Makondusir nin preventive asin corrective maintenance ang NGCP sa duwang power substation na rason kan nasambitan ng power interruption. Sir, ngunya na maloy ang bulos kan tubig nakakapirang balde kita pang karigos. Sarong baldi lang. Dalawang balde na lang. Na dapat dati mga 3, 4. Mayo po, maam na po talaga sa mong bulo, sir. Hindi ka na nakakakarigos. Nakikisakdo na lang po ako. Nakakapira pa kitang balde pang karigos. Minsan na mayon pa. Sarong baldi na lang baga. Makusog pa ko. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Publiko pigpapatanidan kan Bangko Sentral ng Pilipinas dapit sa presensya kan mga pekeng kwarta urog na sa panahon kan kasiributan. Manihamiento kan NCPM nakaalerto man sa posibleng insidente nin pambubudol sa mga paratienda sa merkado durante kan Peña Francia Fiesta. Ang detalye sa report ni Jessica Calino. Puwera sa mga simbahan asin pasyaran, sarupaan, merkado publiko.
mga kakanan asin iba pang mga bakalan sa Naga City sa syertong rurusuunin mga tao durante kan Peña Francia Fiesta sa Setyembre. Sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pagiging rigmat man pag-abot sa kwarta, an kaipuhang tandaan kan mga parabakal asin paratsenda sa mga siring kaining panahonin kasiributan. Huwag kayong mag-alala kasi ang ano naman po, ang ating pera naman ay maraming security features para hindi tayo mapeke. Tamang impormasyon pa din para papaalala. And konting ingat ngayon. An 60 anyos na si Nanay Rita. Minsan naman daang nabiktima nin peking kwarta kan nagmalo-malong parabakal kan mga nakaaging taon. Tago-tago kong mga barya na or yung mga papel, pinirit kong itauli isaya, tamay pa nga ni ako mapaparibayan. Kaso ito nang ibabakal mina sa iba, dahil ko na na maray, piki pala. O di nalusotan akong 1,000. Diyos ko, garo ako makaano-ano kadto. Kaya angon yan, pigririkisan niya ng marayan gabos na pigbabayad sa iyang kwarta. Poon sa texture kaini na dapat medyo maharap-hap o rough. Pati ang security thread kan kwartang papel. Pigtatapat niya pa ini sa ilaw, nganing mahiling kung klaro ang image sa kwarta. Ang mga posibleng pambubudol gamit ang peking kwarta sa ruman sa mga nasa listahan kan manhamiento kan Naga City People's Mall na dapat bantayan. Kaya maginan sa indang collectors, pigaabisuhan naman dapit digdi. Pigaayos naman daan schedule kan market guards na pigaadalang gibuho na 12 hours ang shift durante kan kapistahan. Nganing matampadan ang dakol na bisita na piga-antisiparan. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Komo pag-andam sa selebrasyon kan centenaryo kan canonical coronation kan mahal na ina, komo patron kan Kabikolan. Nagbaba na ning kasuguan si Naga City Mayor Nelson Legacion para sa suspension kan klase sa gabus na level sa pampubliko asing pribadong eskwelahan, pati na nin trabaho sa opisina sa nagkapirang aldaw kasabay kan darakulang aktibidad. Kabala na dyan ang September 7, September 13 and 14, asin September 18, 19, 20, 21, asin September 23. Alagad nakalatag man sa executive order na ang mga government employee o government personnel na imbwelto sa pagmantinir kan paze orden asin iba pang essential services mapadagos man giraray kan sa indang trabaho. Mga kooperatiba na non-compliant pigtiripon kan Cooperative Development Authority. Tanganing en kami naroon ang pagkumple kan mga kulang na dokumento asin rekisitos. Ang detalye sa report ni Jessica Kalinog. 1,788 ang mga rehistradong kooperatiba sa bilog na Bicol Region. Basado iyan sa datos kan Cooperative Development Authority Region 5. Alagad 895 sa mga ini, ang mga non-compliant. Kaya pigpuna naman kan CDA, ang compliance caravan as in hand-holding activity para sa mga ini. The past year na report, tsaka yung penalties for the late filing, ginawa natin sila ng program na hindi agad one time yung pagbayad. Katabang kan CDA sa aktibidad na ini, ang kooperatiba ninda Vivian. Tinutulungan namin yung ang mga co-op na ayusin nila kasi sayang, ang daming mga privilege din ng government natin para sa mga co-op. Sa Nobyembre ang deadline kan pag-comply kan mga kooperatiba. Kaya sa Setyembre hasta Oktubre, mabisita man ang CDA Region 5 sa iba pang mga probinsya kan rehiyon para sa compliance caravan. Igwa manin mga programa ang CDA, nganing matukduan ang mga kooperatiba kan tamang pagpapadalagan kan sa indang grupo, arog kan tamang sistema, tuyong nagmi-meeting ang mga miyembro. Kaya po handulping pasensya sa cooperative, talaga medyo madugo. So, dawa nagpaapod kang meeting, tapos dahil nag-arabot, mag-try ka pa uli. Sa pangaran pa sa Nana Cooperative, numero 1 kaipuhan digdi, ang cooperation kan lambang miyembro. Nagtutubod man si Minerva, na ang pagkakaigunin kooperatiba, pag-abot kan panahon, makakatabang na maiangat man ang socio-economic status kan sa indang mga lugar. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Arestado ang sarong 41 anyos na babae sa drug buy-bust operation kan mga otoridad sa Daet, Camarines Norte. Nakumpiskar sa sospek ang pirang sachet kan pigtutubudang shabu. Sa datos kan PNP, ang nasambitan ng suspetsyado kinukonsiderar na kabale sa listahan kan Drug-Related Data Integration Generation System kan kapulisan.
Sa Paracale, Camarines Norte naman, sarong babae man ang naarestar sa buy-bust operation kan mga otoridad sa Sitio Landing, Barangay Bagong Bayan. Nakumpiskar digdi ang pirang sachet kan pigtutubudang shabu. Sa ngunyan, nasa kustudiya na kan kapulisan ang mga naarestong suspetsado sa magkasuhay na operasyon. Mga kapuso, naging bagyo na ang low pressure area sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Saro na ining tropical storm na may international name na Shanshan. Ang huring nanotaran subagong aga sa 12,000 kilometrong sirangan kan Central Luzon. May karayuan naman yan asin mayo naman nin direktang epekto sa nasyon. Sa ngunyan, hababa pa ang tsansa kaining tumbukon ang laog kan par. Dagos-dagos man ang pagdanay kan easterlies o ang mainit asin maarasas na duros gikan sa kadagatang Pasipiko. Sa datos kan Metro Weather may chance nin uran sa Camarines Provinces, Albay, Masbate, Sorsogon asin Catanduanes. Posible ang makukusog na uran sa pirang lugar kaya maging alerto po kita sa huma kan baha o landslide. Posible man ang localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Personahes kan Philippine National Railways isinairarom sa Basic Life Support Training. Kaandaman kan mga ini sa oras nin emerhensya na sukol. Tutukan sa report ni Chris Novello. Nasa 300 na personahe kan Philippine National Railways sa Naga City asin Legazpi City ang isinirarom sa Basic Life Support Training. Kaibanan sa mga itinukdo sa mga ini ang tamang pagresponde sa parehong nalugadan, nagka-seizure asin iba pa. Ang train conductor na si John Benedict Carlos, aminadong limitado ang saintang kakayahan sa oras na may pasahero na may emerhensya. Yes po, meron po tayo na encounter na gano'n, lalo na po pag meron mga medical condition po. Halimbawa po yun nga po, nagsisissure, naihimatay o kaya bigla-bigla na lang po nagpo-collapse. Alagad sa tabang kang Naga City Disaster Risk Reduction and Management Office, mas nadugangan ang saintang kaaraman sa pagresponde sa anuman na emerhensya. Sa simulation exercise na sukol ang nanudan kan PNR personnel sa nasabing training. Para sa PNR, ang saindang mga personahe ang nagiging first responder sa oras ng emerhensya, mantang naghahalat o pagkatransportar ang sarong individual sa ospital. With the shift of operations po, it is also important po na yung ating mga personnel ay maalam po sa mga emergency responses. Since this area po is susceptible po to calamities. And of course, yung mga pasahero po natin, hindi po natin inaasahan na baka mamaya magkaroon po ng emergency while en route po sa mga stasyon. Hulyo kada kaaging taon kan mag-resume ang operasyon kan PNR Naga Albay. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.